Apat na batang nagtitinda ng turon at lumpia ang kumuha ng atensyon ko. Grabe yung sipag at ngiti sa mukha ng mga batang to. At meron silang sorpresa na hindi inaasahan. Kaya naman lumabas sila na nagtatatalon. Isang umaga meron ngang kumakatok. At pagbukas ko, ito nga si Jamus. Daladala niya yung mga papipirmahan niya. Papunta daw kasi ito ng Amerika. Papirma, coach. Sa pupunta? Sa Amerika po. At ayun na nga papunta ng Amerika tong mga jersey na to. At nung nakaraan lang ay nagpadala kami sa Canada at Dubai. At kung hindi ka pa nakaka-order ng Toy Story collection natin, ay i-click mo na yung link sa comment section at huwag kang magpapahuli. At lahat po ng kikitain nito ay gagamitin natin for the mission. Kaya sa bawat jersey po na bibili nyo ay nakatulong na po kayo. Kaya wag po kayo magpapahuli. And anyway, meron po akong gustong i-share sa inyo. Coach, papunta na ito ng States. Go. See you soon, kuya. Love you. Sabi sa Jeremiah 17 verses 5 to 6, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy, sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Kahit ata hindi ko i-explain to, basahin niyo lang ulit ay talaga namang ang dali intindihin. The Lord demands that you commit to Him, that you trust Him and you surrender your life to Him. Hindi niya gusto na ang tiwala mo ay nasa tao o nasa sarili mo. At kung babasahin natin ulit, matindi ang parusa ng Panginoon sa mga ganitong klaseng tao. Isusumpa daw, there will be curses sa mga taong lumalayo sa Kanya. At kailangan mong maintindihan to. Baka kasi ang akala mong solusyon sa pinagdadaanan mo ay kailangan mong mas galingan, kailangan mong mas sipagan. Actually, no. Ang kailangan mo ay tamang relasyon sa Panginoon. Maaaring mayaman ka o may kaya ka at maraming bagay sa buhay mo ang hindi mo makitaan ng liwanag. Maaari namang mahirap ka at yung sitwasyon mo parang wala ng pag-asa. Alam mo, ang solusyon ay nasa Panginoon. At kung ipagpapatuloy mong magtiwala sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo, ay patuloy kang mababaon at hindi ka makakawala dyan. Pero kung gusto mo pa rin subukan, nasa sayo yun. Pero pinapaalalahanan ka ng Panginoon ngayon na nasa Kanya lang ang solusyon at sana ay wag na maging matigas ang ulo mo. Sana po ay naging malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. So dito nga inaayos namin na itong Toy Story Collection dahil grabe talaga yung orders. At maya-maya lang ay nag-ikot kami. At habang nag-uusap kami dito, ay merong 4 na bata na dumating. Ayan nga sila sa pintuan. At napansin ko na nagbebenta sila ng lumpia at turon. So agad naman ako lumabas at iniisip ko kung bibili ako. Nanonood ba kayo ng vlog? Opo. Anong laman ng vlog natin? Nag-share ng mga ano sa Bible. Yun! At nang alam niya kung ano yung nilalaman ng mga vlogs natin, ay agad ko silang challenge kasi baka meron silang alam na Bible verse at bibiling ko lahat ng paninda nila. Naalala ka bang Bible verse? Wala, nakalimutan ko na. Nakalimutan mo? Gano'ng katagal mo ubusin yung turo na yan? Mga anak, pangalasin ko, ubus na yata. Paano yan? Pag naubos yung isa hindi. Sa bago siya. Nakakatuwa tong dalawang bata na to kasi kapag naubos daw yung paninda ng isa, ay sasamahan niya yung isa hanggang maubos din. Kasi ikaw, pag nauna ka maubos, sasama mo naman siya. Sabihin niyo lang yan ha, magkano isang turo nyo? Hindi ba? Ha? 15. 15. May naisip naman akong challenge sa kanila at dahil malapit to sa bahay namin, para magbasa talaga sila at mapilitan mag-memorize ng Bible verse, sabi ko uubusin ko yan at bibigyan ko kayo ng jersey kapag pumunta kayo sa bahay at mayroon na kayong Bible verse na memorize. Kapunta na kayo sa bahay, di ba? Ganito ang challenge ko sa inyo. Pupunta kayo doon bukas ng hapon. Kaya nyo? Opo. Pero, gusto ko, meron kayong memorize na Bible verse. Sige. Sige po. Pag meron kayong memorize na Bible verse, bibigyan ko kayo ng jersey. Napangiti nga yung mga bata, na-challenge sila. Kaya lang maya-maya lang na-realize ko na baka hindi sila makapasok dun sa village. Pagkikita tayo bukas, bibigyan ko kayo. So magdala na kayo ng ganito bukas. Pag may memorize kayong Bible verse, bibiling ko lahat ng turo nyo. Bibigyan ko kayo ng jersey. Okay. Para bukas, sure ball na yung benta mo. Basta may memorize yan kahit isang Bible verse. Okay? 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 Ha? Yata ang papasukin yata dun eh. Hindi kayo papasukin. Ayun na nga, na-realize ko, tama siya. Wala din kaming communication kaya hindi ko sila masusundo. Kaya ito na lang ginawa ko. Pinabilang ko sa kanila lahat ng turon na dala nila. Tapos ay pumasok ako sa loob at kumuha ng pambayad. Nang meron na akong pera, ito na, lumabas na naman ako. At dito, nagbilang na nga sila. Pero naisip ko, 1,125. At ito na nga, nagbayad na ako. Tatlo.
dahil nga baka hindi naman kami magkita kinabukasan, ito na lang yung best way na naisip ko. Nakakagaan ng puso na natuwa silang apat. At bago kami maghiwa-hiwalay, nag-pray muna kami na magkakasama. At para sa inyong apat, kung napapanood nyo to, ay mag-memorize na kayo ng Bible verse para sa susunod na magkita tayo. Amen.